Malat at malalim ang boses na tumawa si Renz. Sa pinapakita ni Althea ay parang ina-under siya. Sobrang laking pagbabago sa ugali ng asawa. What do you mean, Althea? Kanya-kanya na tayo, Renz. Kalat mo, linis mo, labahin mo, lalabahan mo. Kwenta na nito na binilang pa yun sa daliri niya. Hindi na ako papayag na maging alila mo. Unless mag-hire ka ng maid na gagawin ng lahat ng yon para sa'yo. Pamewag na sa kanya ni Althea. Napamaang si Renz. May maid sila pero nasa bakasyon nga lang kaya siya nakikiusap dito. Lumabas ka na ng silid. Utusan mong kirida mo. I-train mo na ng mga gawain niya oras na magsama na kayo. Hindi na siya mahihirapan. Althea, ano? Wag mo nga siyang i-baby. Umalis na siya. O di ikaw ang gumawa. Kung ayaw mo naman dahil kesyo ikakababayan ng dignidad mo bilang tao, tawagan mo si Britney at papuntahin mo dito. Siyang pagawin mo nung mga yon. Althea, lalaki ako at the same time. CEO ng Salmeda Holdings. Ano namang pinagkaiba? Wala ka sa opisina, Renz. Nasa bahay ka. May mga kamay ka at paa. Normal kang tao. Kagaya ka lang ng iba. Ang kaibahan lang ay mapera ka. Huwag kang iyakin. Lumabas ka na. Hindi ako tutulong sa'yo. Ano bang pinagkakaabalahan mo't hindi kita maistorbo ha, Althea? Nagawi ng mga mata ni Renz sa paa ni Althea. Ilang beses lumipat ang mga mata niya sa paa nito at mukha ng kanyang asawa. Paani nakita niyang may hawak itong lapis na ginagamit sa pagdodrawing. Lihim siyang napatanong sa sarili kung tunay bang nakikita niyang marunong mag-drawing ang asawa niya si Althea. Ano yan? Lumuhod na si Renz at pinulot ang ilan sa mga papel nasa sahig na may sample ng sketch. Plano ba to ng bahay? Malakas na humagalpak ng tawa si Renz. Imposible. Hindi siya na-impressed. Sigurado siya na hindi yan gawa ng asawa. Wala itong alam gawin kung hindi ang mga gawaing bahay. Mangmang. Akin na nga yan. Huwag mo ngang hinahawakan ng mga gamit ko. Gamit mo sa iyong mga drawing? Ikaw ang gumawa? Ipaliwanag mo. Bakit ako mag-explain sa'yo? Ano bakit ah? Huwag mo nga akong pakialaman sa mga ginagawa ko. Get out! Lumabas ka na sa lid ko. Sa halip na makinig si Renz ay muli patong lumuhod upang kunin ang iba pang papel na may sketch niya at buo na halos ang design. Project yun ng ilan sa mga client ng company ni Kenzo at siyang kumuha noon para tapusin ang mga ito. Ano ba? Sabing huwag mong hahawakan. Hindi ya pwedeng marumihan. Maingat na kinuha ni Althea ang mga yon sa kamay ni Renz. Na ibinigay naman kagad sa kanya. Seryoso ka bang gawa mong mga to? Mind your own business. Sininop na ni Althea ang lahat ng yon. Abot-abot ng kaba niya. Tumatagaktak na ang pawis niya sa noo sa sobrang tensyon. Mahirap na't baka isa-isahin pa ni Renz iyon at makitang pirma niya as Architect AL. Mas malaking gulo ang mangyayari sa kanila. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang pagkatao niya. Ano man itong ginagawa ko'y walang kinalaman sa'yo, kaya pwede ba? Huwag ka maraming tanong dahil hindi ko rin naman sasagutin. Masasayang lang ang laway mo. Napako pantingin ni Renz kay Althea. Parang bigla siyang naintriga sa pagkatao nitong hindi niya inungkat at lubos na kinilala noong bago sila. Sa mata niya hindi normal na simpleng plano lang yun. Matalas ang paningin niya sa ganito. Medyo pamilyar din ang pagkakagawa at parang may nakita na siyang ganito noon. Hindi niya lang maalala kung saan niya yun nakita. Sigurado siya. May nakita na siyang kahawig ng mga sketch. Hindi lang yun. May mga gamit pa si Althea na gamit ng isang architect. Architect bang asawa niya? Napailing siya. Imposible naman yun. Kung sakali na may hidden talent ito, imposible na sa loob ng 3 taon ay hindi niya ito matuklasan. Ikaw ba talagang gumuhit niyan, Althea? Parang sarang plaka na ulit muli ni Renz. Isinandal pa nitong likod sa pader, itinukod ang isang pat saka humalokip-kip. Curious na curious sa mga mata niya habang pinapanood si Althea sa mga ginagawa niya. Bakit? May nakikita ka pa bang ibang taong kasama ko dito sa silid? Bukod sa'yo? Huwag kang pilosopo, tinatanong kita ng maayos. Kaya sumagot ka naman ng maayos din. Paano kung ayokong sumagot? May magagawa ka ba? Lumabas ka na at hinihintay ka na ng mga hugasin mo sa kusina.
Doon mo ibaling yung oras mo at wag sa akin. Binadali ng Althea ang ginagawa. Pero dahil tense at kabado, mas tumagal pa yon. Halos parang ayaw mag-function ng utak niya dahil dama niya ang atensyon ni Renz. Lumapit pang lalaki sa kanya. Mabilis na kinuha ang isang piraso ng drawing niya na kahit hinablot niya kagad naman itong itinaas iyon. Hindi niya ito maabot. Ano ba? Akin na yan! Pinagmasdan itong mabuti ni Renz. Pamilyar talaga sa kanyang stroke ng bawat guhit. May iba ka pa bang mga sample? Wala. Hindi siya pinansin ni Renz na nakatutok pa rin ang mga mata sa hawak na kapirasong papel. Magaling siyang kumilatis ng drawing at hindi lingid yun sa kaalaman ni Althea. Ganun pa man ay wala pa rin siyang nagawa kung hindi ang panoorin to. Ika nga, the more na mag-react siya, the more na mas mapapahamak siya. Siya na lang ang mag-a-adjust. Ang mahalaga hindi siya mahuli ni Renz kung sino talaga siya. Oras na mangyari yon, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanilang dalawa ni Kenzo. Problema pa niya yung mga folder ng ibang project niya na tapos na. May pirma na rin yon gamit ang initial niya. Oras na buklatin ni Renz iyon, paniguradong magtatanong ito kung bakit nasa kanya yon. Wala siyang alibay na naiisip ni dahilan. Tsak, katapusan na yun ang karera niya. Nang humakbang patungo ng working table niya si Renz ay mabilis niya itong hinarangan. Dumi pa siya, sign na ayaw niya itong palapitin sa lamesa. Saan ka pupunta? Hindi na ako natutuwa sa pakikialam mo sa mga ginagawa ko. Sinubukan niyang ipakita ditong napipikon siya. Baka sakaling matakot na ito sa kanya. Wala akong masamang ginagawa, tinitingnan ko lang naman ng iba. Aray, ano bang ginagawa mo? Ang bigat mo, inapakan mo pa ako. Napaatras si Althea, ngumisi na makitang nasasaktan siya. Hindi niya ito sadya. Hindi niya nakita sa pagkatarantay na apakan niya mga paa nitong wala pa namang tsinelas. Sorry, kasi naman ang kulit mo. Nakikialam. Sinamantala yun ni Renz. Inilang hakbang lang niya papunta ng table, ngunit bago niya madampot ang mahalagang folder doon, ay nagawa na siyang itulak ng malakas sa dibdib ni Althea papalayo. Kumalabog nang bumagsak siya sa sahig. Ang kulit mo ah, sabi na huwag ka makialam. Ika-ikang tumayo si Renz at makailang beses na sinubukan. Nalagpasan si Althea, pero desidido talagang babae na hindi ito padaanin. Itataya niya lahat ng lakas para lang hindi makuha ni Renz ang folder ng kanyang mga draft ng design. Titingnan ko lang naman. Huwag kang maramot. Bakit ayaw mo bang ipakita sa akin? Ano tinatago mo? Hindi yan sa'yo no? Ayoko nga. Huwag nga sabi makulit. Gusto mo bang itulak kita ulit? Hindi ka pa ba nagtanda ha? Gusto mo pa yatang mabalian ka ng buto bago mo sundin ang gusto ko. Sumeryosong mukha ni Renz. Pinantayan yun ni Althea. Hindi siya magpapatalo dito. Kapag sinabi niyang ayaw niya, walang makakalapit sa mesa niya kahit na anong mangyari. Hindi siya papayag. Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit ayaw mong ipakita sa akin ang laman nun. Pagpupursige ni Renz na makita ang folder niya. Bakit ba? Asa ayaw kong ipakita sa'yo. Nang muli subukan niya ni Renz ay hinila na ni Althea sa laylayan ng suot niyang damit. Hindi sinasadyang nahubad ito at lumitaw ang pangilalim na sando. Tumambad sa mga mata ni Althea ang bakat ng maskuladong katawan. Ano ka ba naman Althea? Gusto mo ba talaga akong hubaran? Kasalanan mo yan. Ang tigas ng ulo mo. Ang kulit mo. Biglang na out of balance si Althea, ngunit kagad naman siyang nasalo ni Renz. Hinawakan sa likod na parang nakabend. Mabilis na kumawala si Althea sa bisig niya. Umatras ito. Muli niyang naapakan ng isang paa ni Renz. Parang lobong umatungal ito ng sigaw na akala mo'y nabalian ng mga buto sa paa. Diyos por santo naman Althea. Tumalon-talon itong intinaas pang hindi na mapintang muka. Nagmukha tuloy siyang katawa-tawa sa paningin ni Althea. Para itong napilay dahil sa naapak na tain ng aso. Pigil pa rin ang tawang napaiwas ng tingin si Althea. Tinakpan ng bibig upang hindi mapabunghalit. Deserve mo yan. Sinamantala ni Althea ang pagkakataong iyon. Hinawakan niyang bandang leeg na suot ni Renz na sando at saka hinila na ito palabas. Papatayin mo ba ako? Nasasakal naman ako, Althea. Ang dami mong ngawa. Kung kanina ka pa lumabas, wala sanang masakit sa katawan mo. Pahagi siyang binitawan ni Althea, pagapang na tumayo si Renz na hinihimas naman ngayon, ang balakang na tumama sa sahig. Nawala ng sakit ng paa niyang naapakan ng babae, pero ang pumalit naman doon ay mas masakit.
Nalilisik na mga matang tinignan niya si Althea. Subalit, bago pa siya muling makaimik ay padarag na nitong sinaradong pintuan na silid. Naniningkit pang mga mata doon ni Renz sa labis na pagkamuhi. Pagbabayaran mo lahat ng ito, Althea. Humanda ka sa magiging ganti ko. Namulan ng mga mukha ng lalaki sa matinding galit. Pati ang tenga, parang umuusok ng butas ng ilong nito, gaya ng mukhang namumula. Ilang minuto pang namalagi si Renz sa harap ng pintuan. Hinintay na muna niyang mawala-walang sakit ng balakang. Feeling niya pa nga ilalagnatin siya sa sobrang sakit noon. Idagdag pa ang paa niyang parang namamagana. Ilang beses niyang tinutorture si Althea sa kanyang isipan. Hindi niya mapigilan na makaramdam dito ng gigil. Lumala pang suspicion niya na may inililihim ang babae. At yun ang kailangan niyang malaman para naman meron siyang panlaban sa kahinaan sa babae. Kung hindi lang kasalanan ng manakit ng babae, baka binalikan na kita at pinulbos hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Pasalamat ka't hindi ko yun gagawin ng dahil kay Lolo. Si Lolong iniisip ko't hindi ikaw. Nagawa ng makatayo ni Renz ng tuluyang kumalma. Pabalik-balik ang lakad niya sa harap na nakapinid na pintuan. Hinimas-himas niyang balbas na patubo pa lang. Nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Ilang beses din binalikan sa isip niya kung ano talagang tinatago nito. Hindi siya mapakali, kailangan niyang malaman ang nakatagong sekreto ni Althea. Hindi na nag-isip si Renz. Pabalyan na niyang binuksan ang pintuan ng silid matapos hawakan ng seradura. Bulantang na napatingin na naman sa kanya si Althea na nagawa ng itagong mga sketch. Bakit nandito ka na naman? Sa tingin mo papayag akong ganun-ganunin mo lang? Pwes nagkakamali ka, hindi Althea. Napipikang inikot ni Althea ang mga mata, masyadong consistent talaga ang lalaki. Ilang beses na itong nasaktan pero ayaw pa rin itong tumigil. Hindi pa yata sapat ang mga nararanasan. Anong gusto mong gawin? Hindi ka ba talaga titigil hanggat hindi ka nasasaktan ng malala? Gusto mo pa yatang umabot ka ng ospital. Hindi ako natatakot, okay? Walang pakialam na tinalikuran siya ni Althea. Tinungo na nito ang kama. Wala naman siyang dapat na ipag-alala na itago na niyan lahat at kahit na anong gawin ni Renz, wala na itong makikita. Hindi na nito mahanap ang mga drawing niya. Naka-safety na. Bigyan mo ako ng explanation. Pagak na natawa si Althea, tamad na nilingon si Renz upang tignan kung ayos lang ba to at kung alam ba nitong mga pinagsasabi niya. Paliwanag saan? Huwag ka ngang magmaang-maangan, yung tungkol sa sketch at drawing mo kanina. Seryoso ka na sa'yo yon? Ikaw ang gumawa nun? Anong pinagsasabi mong sketch? Napahilamos na ng mukha si Renz. Hindi niya alam kung pinaglalaroan lang ba siya ni Althea o inaasar. Ipinakita na niyang galit siya. Huwag mo akong gawing tanga, Althea. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Gawin mo. Sa tingin mo, takot ako? Subukan mo lang. Baka tuluyan ka maparalisa kapag sinubukan mo ko. Sa tingin mo hindi ko kayang gawin yon? Napatras na si Althea. Binalot na ng takot ang buong katawan nang makitang kamaon ni Renz. Bigla siyang kinabahan para sa anak. Mamili ka, Althea. Inuumang nito ang palad. Akmang sasampigahin siya. Tinaas na ng babae. Ang dalawang kamay sabay tungo sa kanyang mga paa. Oo na, magpapaliwanag na. Bibigay ka rin naman. Kailangan ka pa talagang bantaan. Ang totoo niyan, Renz, ang mga sketch na yun ay hindi sa'yo? Malatong na tumawa si Renz. Sa huli tama pa rin siya ng hula. Hindi. Ang mga drawing na yon ay architectural designs. Alam ko at hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, kanino yun? Sino nang may-ari? Sa akin, akong gumawa nun. Nalaki ang mga mata ni Renz. Ang buong akala niya itatanggi ito ng babae. Pero hindi, inangkin pa rin talaga niya ang mga drawing. Sa'yo, imposible naman. Hindi nga. Sa halip na maging proud, nainis pa lalo si Renz. Yung totoo. Sa akin nga, bakit ayaw mo maniwala? Akong gumawa nun. Hindi mo ba nakitang ako may hawak ng pang-drawing? Paano ka natuto? Malamang nag-aral. Sa tingin mo kayang gawin niya ng elementary graduate lang? Huwag kang tanga, Renz. Nahawa ka na kay Eleanor. Wala ka namang degree ah. So paano ka natuto mag-drawing? Hindi mo yun pwedeng i-fake. Skills yun. Professional skills. Nanlata ng katawan ni Althea sa narinig. Anong sinabi ni Renz?
Wala siyang degree? Imposible. Ang hirap kasi sa asawa hindi siya nito lubusang kinilala in 3 years na pagsasama nila. Ayan tuloy, hindi updated ang mokong sa mga achievement niya sa buhay. Malamang mas magugulat pa to, oras na malaman niyang siyang architect na matagal nang hinahanap nila ng secretary niya si Britney. Hindi na mahintay ni Althea na dumating ang araw na yon. Siguradong magiging makasaysayan nito kapag nangyari na. Wow, masyado mo naman akong ina-underestimate, Renz. Ganyan ba kababantingin mo sa akin? Bakit pa ba ako magtataka? Kung ituring mo nga ako noon, katulong ako hindi asawa. Malamang iniisip mo talagang wala akong degree. Ang busy mo kasi, busy sa pambababae. Parang may bikig na sa lalamunan niya si Althea. Hindi pinansin ni Renz ang huli niyang pasaring. Ang tumatak lang sa utak ng lalaki ay ang degree ng asawa. Bagay na ngayon lang natuklasan sa tanang pagsasama nila. Ganun naman pala, Althea. Bakit ka pumayag na maging PA lang ni Kenzo kung degree holder ka pala? Ang baba lang ng sahod noon. Bakit mo rin tinatyagaan ng company niya? Sayang lang ang pinag-aralan mo. Bakit masasayang? Mabait naman si Kenzo sa mga employee niya. Complete benefits din. Ako pa madalas ang nasusunod sa dami ng workload kung kukunin. Walang problema sa relasyon namin bilang boss ko siya at employee niya ako. Yun lang ba talaga? Ikaw ang nasusunod? O pinagbibigyan ka lang niya dahil may iba siyang pakay at agenda? Sus naman, maging mapanuri ka naman, Althea. Huwag kang aanga-anga pagdating sa mga ganyang bagay. Gusto sanang palagan ni Althea ang bintang nito kay Kenzo, pero ayaw niya namang magsayang pa ng laway. Hahaba lang ang usapan nila. Hindi mo ba nakikita na kaya ka niya niluluwagan ay dahil may gusto siya sayong makuhang iba? Muli na namang lumapit at siniksik siya ni Renz, dahilan para umatras siya hanggang mapadikit ang likod niya sa malamig na pader sa gilid ng working table niya. Kulang na lang din ay maduling siya kakatingin sa mata ni Renz na sobrang lapit na sa mukha niya. Balot na balot ito ng matinding galit na hindi niya alam kung saan galing. Sayang-saya ka pa, hindi mo alam na iba na palang plano niya. Gamit ang hinto-turi patulak niyang inilagay ni Althea sa noo ni Renz upang wag itong tuluyang makalapit sa mukha niya. Baka mamaya ano naman ang gawin nito? Hindi na siya makakapayag sa mga nakaw nitong gusto. Pwedeng lumayo ka? Mag-usap tayo na hindi mo ko kailangang siksikin dito sa sulok ng pader. Napapahiyang umatras si Renz. Sagutin mo ko, magkano lang kinikita mo sa pagiging PA mo? Ginastosan ka na malaki ng magulang mo sa pag-aaral sa college tapos ito lang ang magiging trabaho mo? Nag-aral ka pa? Kung ganun lang din naman ang magiging trabaho mo. Taasan mo naman, Althea. Mangarap ka na lang ng yun ang mababa at mabilis kunin. Nagsasayang ka lang ng pagod at saka oras sa Marquez Designs. Nayurakan ng ego ni Althea sa mga sinabi nito kaya ubod lakas niya naman tung tinulak. Unlike kanina, natuto na si Renz. Hindi siya natumba, bagkus ay muntik-muntik lang na bumagsak. Iiling-iling lang na makailang beses na sinulyapan niya si Althea. Si Althea ng galit sa dibdib ay unti-unti namang bumabangon. Ang kapal mong bumoses, ikaw nga kung itrato mo ko parang slave mo, diba? Tapos ngayon, kung makabintang ka kay Kenzo, akala mo naman, wala siyang nagawang mabuti sa akin. Humawak na siya sa bewang niya si Althea. Batid niyang feeling na meron si Kenzo. Pero klaro rin naman dito kung ano lang ang kaya niyang ibigay. Hanggang kaibigan lang ang kaya niyang i-offer. Idagdag pa na ito lang naman ang nakakaalam na buntis siya. Kaya ganun na lang din sigurong pagiging malapit ni Kenzo at ang kagustuhan nitong matulungan siya. Kung ikukumpara ko siya sa'yo, mas deserve ni Kenzong attention ko dahil siya marunong umintindi. Marunong maka-appreciate at may pakiramdam sa kanyang kapwa. Lumagpas lang sa kabilang tenga ni Renz ang sinabi niyo ni Thea. Wala siyang pakialam kung anong mga kabutihang sinasabi ni Althea patungkol kay Kenzo. Interesado lang siya sa tinapos nito at sa trabaho nito. Ito dapat ang pag-uusapan nilang dalawa. Sa kabila ng mga paliwanag ni Althea, hindi pa rin pumasok sa isip ni Renz nang kaharap ay graduate ng college. Ang asawang inapi ng pamilya niya ay may pinag-aralan pala. Nag-major ka ba talaga sa architectural design? Bingi ka ba? Ilang beses ko bang uulitin para mas maintindihan mo? Mukha ba ako nagsisinungaling? Nakasimangot na nilagpasan na siya ni Althea. Bahagyang binanggapan itong isang balikat niya.
Ay naku, tigilan mo na nga ako, Renz. Lubayan mo na ako, pwede? Nakakapagod kang kausap? Nagsasabi na ako ng totoo, gusto mo pang ulit-ulitin ko. Wala nang paglagyan sa'yo. Magsabi ka ng totoo, ayaw mong maniwala. Magsabi ka ng kasinungalingan, may say ka pa rin. May tililing ka na sa ulo. Magpa-check up ka na. Kawawang magiging anak mo kung maipapasa mo yan. Muling parang naging binging ahas si Renz. Batid niya na mahirap pumasa sa kursong yun. At isa pa'y hindi masyadong pinapansin ng babae dito. Madalas na mga lalaki lang ang nagpapatuloy na mag-aral nito. Kung kaya naman, hindi pa rin siya makapaniwalang tunay ang sinasabi ng babae na degree holder siya ng kursong iyon. Nagdududa pa rin siya at puno ng mga agam-agam. Hindi rin naman siya masisisi ni Althea. Kung naging open lang din sana siya kay Renz noon, hindi niya kailangang ipagpilitan ditong tanggapin ang kanyang tinapos. Mabilis akong matuto, magaling din ako mag-drawing. Baguhan man ako sa larangang yon, hindi ako sumuko hanggang masumusay ako. Ano nakakagulat na pumasa ako sa school na yon? Hindi ba't nakita mo naman ang gawa ko? Hindi pa rin kumbinsido si Renz. Ani ay binibilog lang marahil nitong ulo niya. Kinukuha ang loob niya. Pero ang totoo ay may iba itong plano para makaganti. Baka nga ibang taong gumawa ng drawing na mula sa company ni Kenzo at pinapaayos lamang sa babae. Pagod na akong mag-explain. Sabihin ko man ng totoo o hindi, iisa lang ang reaction mo. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Alam mo, kung wala ka magandang sasabihin, itiko mo na lang ang bibig mo. Nakakawala ka ng gana. Ilang beses na ibinuka ni Renz ang bibig niya. Batid niyang ganun ang dating ng reaksyon niya sa nalaman. Sino ba namang hindi magtataka o magugulat ang asawa niya isang lihim na architect? Tingnan natin kung may matuturo. Ako, nagmamadali niyang pinutol ni Althea. Hindi na kailangan, Renz. Ako nang bahala sa sarili ko. Huwag mo na akong intindihin. Kalimutan mo na rin sinabi ko sa yung tinapos ko. Napapahiya sa sariling litanya na tumawa si Renz. Tahasan bang tinatanggihan siya ni Althea? Lumabas ka na at magligpit ng kusina. Huwag kang umasang tutulungan kita. Get out now! Ano ang gagawin ni Renz ngayong nalaman niyang isang architect si Althea? Malaman na kaya niyang si AL at Althea ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.